The Lord be with you. And with your spirit, A reading from the Holy Gospel according to St. John. glory to you, O Lord. Since the Passover of the Jews was near, Jesus went up to Jerusalem. He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and doves, as well as the money changers seated there. He made a whip out of cords and drove them out all of the temple area with the sheep and the oxen, and spilled the coins of the money changers and overturned their tables. And to those who sold doves, he said, "Take this out of here, and stop making my Father's house a marketplace." His disciples recalled the words of Scriptures, "Zeal for your house, Lord, will consume me." At this the Jews answered and said to him, "What sign can you show us for doing this?" Jesus answered and said to them, "Destroy this temple, in 3 days I will raise it up." The Jews said this temple had been under construction for 46 years, and you will raise it up in 3 days? But he was speaking about the temple of his body. Therefore, when he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they came to believe the Scripture and the word Jesus had spoken. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. What is the significance of celebrating the feast of the dedication of Manila Cathedral? It is to look back to our humble beginning. The first cathedral in the Philippines is Manila Cathedral. That's why Manila Cathedral is considered the mother of all churches, not only in Manila, but of the whole country. The whole country. Ang lahat ng mga dioceses, lahat ng parokya ay anak ng Manila Cathedral. Second, it is good to recognize that it is a gift that God has given us to have a time and a place to pray. A time and a place to pray. Sometimes we do not have the time to pray. But sometimes we have the time to pray, but we do not know where to pray. It is a gift. It is a gift where you know where you can pray. When you know where you can pray. I do not know if you were able to attend dedications of churches, and 4 things being done in the dedication. 1, it is the oiling of the altar table. The oil of chrism is being put in the altar table to remind us that the center of our Eucharistic celebration is the table. It is the table. If you notice this, in the beginning of the Mass, the priest would bow in front of the tabernacle. But during Eucharistic celebration, the bow is done in front of the table. Because the offering is done in the table. Second, there is the lighting of the candle in the table to remind us that Christ is the light of the world. Christ is the light of the world. Third, there is the blessing of people, the blessing of the congregation, because we are reminded that we are gathered not because we are holy, but we are made holy
by our gathering. Let me repeat that. We are gathered not because we are holy, but because we are made holy by our gathering. It is by the grace of God that we are made holy. And fourth, the incensing of the table to remind us that our prayers are brought to heaven by the smoke of the incense. If you remember this, in the olden times, you will know in which offering God honors. If the smoke goes up, it means God accepted your offering. But if the smoke tries to stay in the ground, it means your offering is not accepted. Ano po? Kaya nga, sabi doon sa isang parokya, kinuha ni Father lahat ng collection. Sabi niya, ibabato ko ito sa langit. Ang maiwan sa langit, sa Diyos. Ang mahuhulog, akin. Ano po? Kaya binato niya lahat ng collection. No? Wala daw kinuha si Lord, kaya kanya daw lahat. Ano po? Ha? My dear friends, my brothers and sisters, mahirap yung pinipilit nating, sabi nga ay, i-interpret ang gospel according to our convenience. We are given place and time to pray. In the Philippines, we are blessed. Bakit? Sa wikang Tagalog, 5-5 ang misa. Ano po? Kahit saan may misa. Ha? Yung iba nga namimili ng pari, di po ba? Ano? Sa dami ng misa, namimili ng pari. Ha? Pagpasok ko na ganyan, katulad dito, hindi mo alam kung sino paring lalabas, di po ba? No? Paglabas, ting, ay siya. Yung iba umaalis, di ba? Namimili ng pari. Nakalimutan nila na yung pari ay instrumento lamang ng Panginoon. Ano po? Kahit man nakakaantok yung pari, ha? Father, yung aming pari, ibong Adarna. Ibong Adarna daw yung pari nila. The moment na magsalita, makakatulog ka talaga. Ano po? Sabi ko, bantayan mo yung paring yan, bantayan mo yan, huwag mo yung kakalimutan. Sabi, bakit Father? Darating ang araw, kailangan mo siya. Ay, sa anong pamamaraan, Father? Pag ikaw ay nagka-insomnia, magsimba ka sa Kanya. Di ba ba? Na? Makakatulog ka talaga. Di ba? Lahat may biyaya. Lahat may biyaya. My dear friends, my brothers and sisters, why I'm saying this? Because in Europe, many of the churches have closed already. And the sad story, many of those beautiful churches have become concert hall. Concert hall. Ha? Para na lang may pagkakitaan ng gobyerno, pati ang simbahan, ginawang concert hall. Pag hindi naging concert hall, museum. Pag hindi naging museum, this is a sad story. Many of them have become a coffee shop. A coffee shop. That's why the relics in the monastery in Tarlac, ano po? Yung relic po nila, nakuha nila sa isang simbahan sa Europe. The relic of the cross of Christ. Ano po? At least, may napagbigyan ng relic, di po ba? Ano? May napagbigyan ng relic. Hindi na nagsisimba ang tao. Ano po? Hindi na nagsisimba ang tao. Malungkot yan. Malungkot yan because there will be a time that you will really need God. And if you don't have a church to go, where will you go? I always share this. I love this. You know San Isidro Labrador. San Isidro Labrador is a saint
where you cannot find any writings or saying about him. But he is a saint, and he is the patron saint of the United States. Can you imagine? San Isidro Labrador, patron saint of the country, not only of any dioceses. Ano lang ang meron si San Isidro Labrador? He remembers the time and the place to pray. Every morning, he goes in front of the church. Sometimes the door was still closed. And his prayer was, Lord, nandito na ako. Nandito na ako. And after some time standing in front of the church, before going to his work, he would say, Lord, alis na po ako. Yun lang. Nothing special. Nothing special. But it is about time and place. Nandito na ako in the place, in the time, you have made it for me. My dear friends, my brothers and sisters, do not forget the place and the time of prayer. Because someday, God will meet you where He set an appointment with you. Amen. Good evening, friends, brothers and sisters. Welcome to the Catholic Hour, a series of monthly talks on practical talks and catechism and how to be a better Catholic 1 hour at a time. So we are pleased to have this Advent version of our Advent recollection version of the Catholic Hour. We started 6 months ago with our speaker, and he has agreed to graciously agreed to be our speaker this day. So without further ado, we please welcome Father Dave Concepcion. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Ano po? Let us begin our evening in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Therefore stay awake, for you do not know on which day your Lord will come. Be sure of this, if the master of the house had known the hour of night when the thief was coming, he would have stayed awake and not let his house be broken in two. So too, you also must be prepared, for an hour you do not expect the Son of Man will come. God, our loving Father, grant us the grace to see what we ought to see, to hear what we ought to hear, that we might do what we ought to do. In Jesus' name we pray. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mary, seat of wisdom, Pray for us. in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Ano po? The topic that was given to me is to stay awake and be prepared. Stay awake and be prepared. Ano po? Stay awake and be prepared is a call for constant readiness, vigilance, and spiritual alertness. Hindi lang yung gising, but alert. Maraming gising tulala. Ano po? Maraming gising pero
nananaginip. Ha? Alert. Perhaps you have been hearing the words, gird your loins. Gird your loins. Saan po ba ibig sabihin ng gird your loins? Wala namang pantalon noon. Ano po? Parang lahat nakasutana. To gird your loins is to pull up your dress to your waist so that you can run quickly. You can run quickly. Kasi mahirap kumilos pag kayo ay parang nakapalda. Di po ba? So, gird your loins. Stay awake. Be alert. Be alert. It means living with purpose, being aware of the present moment, and preparing your heart and action for what is to come. Not just physically, but spiritually. There is an anticipation. There is an anticipation. If you are prepared, you must be anticipating. Ano po? That's why Advent is not only preparing and waiting, there is also anticipating. Ina-anticipate ninyo. Alam natin yung prayer, hoping for the best, expecting the worst. You anticipate. Pag hindi ko alam kung kayo marunong mag-chess. Chess. Hindi chess, miss. Chess. Ano po? Yung naglalaro ng chess, those who only can anticipate can win the game. They are able to anticipate the next move of their enemies. That's why they are able to win the game. You don't wait. You act ahead. Ano po? You anticipate. Pag ikaw ay doktor, ina-anticipate mo anong mga pwedeng mangyari. Anong pwedeng mangyari? Learn to anticipate, di ba? Kung ano man ang inyong libangan, you must be able to anticipate. You are being prepared. You are being prepared. Hindi tulog ng tulog. Ano po? Hindi tulog ng tulog. Living with a purpose. Mahalaga yung maliwanag sa iyo kung ano ang dahilan ng iyong ginagawa. Hindi lang yung meron kang ginagawa. Maliwanag sa iyo bakit mo ginagawa ang iyong ginagawa. Di po ba? Ano? Meron po akong assistant, hindi naman assistant. Ano po? Katulong sa dating parokya. Ano po? Na sorry for the words. Medyo may kulang sa isip. Ano po? Bakit ko kinuha yon? Nakita ko lang yung kasakalsada na paggala-gala. Hindi naman taong grasa pero paggala-gala. Ano po? Nakita ko lang. Sabi ko, Doming po ang pangalan. Doming, marunong ka bang maglinis ng sahig? Opo. Saan ka ba nakatira? Wala po. Gusto mo bang tumira dito? Kaya lang maglilinis ka ng sahig ng simbahan. Ano pa? Sabi, opo, Father, opo. O yun lang naman ang expectation mo sa kanya. Linisin mo yung simbahan. Punasan mo yung pews. Ano po? Walang tigil yun. Maghapon. Ano? Napunasan na, pupunasan uli. Namap na, magmamap uli. Ano po? Tapos, kahit hindi niya naintindihan, ginagawa niya. Ano ibig sabihin? Pag nagbaw ka sa altar, baw din siya. Ano po? Ay minsan, mayroong nag-deliver. May nag-deliver. Nakita ko. Sabi ko, Doming, samahan mo ito sa opisina. May di-deliver. Opo, Father. Sabi niya, tayo mo, sunod ka sa akin. Tapos, ay yung opisina, ganyan. Dito ka dadaan ka sa altar. So, pagdaan niya sa altar, bow siya. Tapos yung kasunod, hindi nagbow siya. Magbow ka. Magbow ka. Hindi nagbow. Tapos tinatanong siya, bakit nagbabow? Nagulat ako, sabi niya, basta. Basta. Akala ko naintindihan niya, hindi po. Basta. Hindi po ba, ano?
Marami sa atin ginagawa ang mga bagay pero hindi natin naintindihan. Nakaugalian natin. Minana natin. Di pa ba? Minana natin. Ha? Sino sa inyo ang naglalagay ng bigas sa ibabaw ng takip ng kaldero kapag medyo hilaw ang kanin? Di ba? Inabot niyo ba yan? Ay, hindi kayo nagsasaing. Kawawa naman kayo. Ha? Mga hindi kayo nagsasaing. Rice cooker ng panahon ninyo. Ano po? Ha? Lumaki kami sa ganyan. Ha? Maggagatong ka pa, maglalagay pa ng firewood. Di po ba? Ano? Kaya mga kaldero nang iitim kasi puro usok. At pagtingin mong ganyan, basa-basa pa yung kanin. Anong gagawin? Lalagyan mo ng asin sa ibabaw. Ano po? Bakit? Ha? Hindi ko alam. Binana ko lang. Di ba ba na? At effective naman. Effective. Di ba? Effective. Maraming bagay na hindi natin lubos ang naintindihan pero ginagawa natin. Bakit natin ginagawa? Effective eh. Effective. Ha? Mga minamahal na mga kapatid. Sabi nga, ilan ba sa atin ang nakakaintindi na pag dumadaan tayo sa harap ng simbahan, nagkukross tayo? Di ba, no? Sabi ko, simbahan ba yan? Ay, hindi ba, Father? Di ba? Cross lang ng cross, basta mukhang simbahan, di ba? Marami sa atin. Ano po? Marami sa atin. But, perhaps the catechism failed to teach us that making the sign of the cross is the shortest form of prayer. The shortest form of prayer. You do not know what to say, you make sign of the cross. If you see someone dying, you make sign of the cross. If you see someone having an accident, you make sign of the cross. Before you eat, if you cannot pray, make a sign of the cross. Di po ba? Ano? Make the sign of the cross. Many things we do with regard to our faith. Sabi nung isa, Father, ano ba talaga? Pag nag-sign of the cross, bakit gumaganon pa? Alam niyo ba yon? Ha? Hindi niyo alam. Di ba? Nakakakita na kayong ganon? Ano yun? Ha? Nakita nila yon. Hawak yung rosaryo. Kaya pag nagsa-sign of the cross, pagkatapos, hahalikan yung crucifix. Hindi yung daliri. Di ba ba? Ano? So, akala nila, ang sign of the cross, kasama yung. Hindi. May hawak yung crucifix, hawak yung rosaryo na hinalikan ng crucifix. Ito malala. Ito malala. Di may mga aplikante kami. Ano po, sa seminaryo may aplikante kami. Ha? So, tinitingnan namin kung marunong. Pinaglalaro namin para kung alam namin, marunong maglaro, mag-basketball, mag-volleyball, kung titili o hindi. Di po ba? Ano? Tapos, pinaglilinis namin, manwalya. Sabi ba naman ng isang aplikante, hawak ang dibdib. Sabi ko, ano tinatakpan mo dyan? Ano tinatak? Yung pala, nakikita niya yung nanay niya, nagwawalis, hawak yung dibdib. Ano po? Kalalaki mo, tao, hinahawakan mo yan. Diba? May dibdib ka ba? Ay kasi yun ang kanyang nakikita. We are awake, but we are not alert. Why? Because we have failed to understand. We have failed to understand. Ano po? Nung college, patay na yung ginawang ko nito. Ano po? Meron kami, nasa boarding house kami. Yung pong kasama ko sa boarding house, nagngungoy-ngoy sa sakit ng ngipin. Alam po ninyo? Walang lalaki. Sa sakit ng ngipin. So, iyak siya, nagngungoy.
Ay, antok ka na. Ano ba problema mo? Sakit ng ngipin ko. May gamot ka ba? Sabi ko meron, kaya lang bawal yung self-medication. Kahit na, bigyan mo ako. Pero baka hindi mo kaya. Kaya ko yan. Ano? Wala akong pananagutan, ha? Oo. So, kinuha ko yung gamot, binigay ko sa kanya. Sabi niya, dalawahin mo. Hindi pwede, baka ikaw ay mapahamak. Dalawahin mo. Di binigay ko, ano po? Maya-maya, nakatulog. Ano po? Kinabukasan, hindi ko naman sinabi ko ano yung gamot, ano po? Kinabukasan, sabi niya, salamat ha. Ang galing ng gamot na binigay mo. Opo. Ano ba yung gamot mo? Ano? Hindi ko agad masabi. Ano po? Kasi ang binigay ko, Imodium. Imodium. Sabi niya, kaya pala ngayong araw na ito, di pa ako nag-CCR. Ano po? Ha? Pagkamisan. Ha? Our body reacts or respond to something we believe, even though we do not understand. Be awake. Be awake. Ano po? Be awake. How to stay awake and prepared? 5 suggestions. Ano po? 5 suggestions. Number 1, live in a state of awareness. Don't be caught off guard like servants waiting for their master. How to stay awake in the state of awareness. Yung meron kang inaantay. Meron kang inaantay. Hindi ka natutulog pag meron kang inaantay, di po ba? No? Hindi ka natutulog. Hindi ka pipikit-pikit. Kasi baka makalipas baka makalampas, di po ba? No? To stay awake is to be vigilant. Vigilant. Handa. Handa. Ano po? Handa. Mahalaga yun. Ano po? Mahalaga yun. Ikaw ay naghahanda, baka biglang dumating ang amo mo, na kumakatok, ay ikaw ay natutulog. Ano po? Yung mga gwardiya sa gabi, ano po, nung ako pong in charge ng security ng complex, ng seminary, naku, di nila alam. Umiikot ako sa gabi. Ano po? Naglalakad ako. Nakatutulog yung ganyan. Ang tagal kong tatayo doon sa tabi nila. Ano po? Tapos maya-maya sasabihin ko, kumusta ang tulog mo? Magugulantang, di ba ba? No? Caught in the act Caught in the act. Sabi ko, pag nakita pa uli kitang natutulog, tatanggalin kita. Ano po? Hindi na natutulog. Takot matanggal di ba ba? Ano? Yung iba nga, nahuli mo nang natutulog na ganyan, Tapos dumating ka, kita ang paa mo. Anong gagawin nila? Tulog yun. Nakita ang paa mo. Kunwari, nagdadasal. Hindi ba ba? Be vigilant. Handa. Handa ka. Kung ano darating para hindi ka nagugulat. Second, mindful action. Doing your best today. Being productive and virtuous in the present. Hindi lang yung ikaw ay handa, meron kang ginagawa. Diba? Mahirap yung gising ka, anong ginagawa mo? Wala. Marami sa atin gising, pero walang ginagawa. Diba? Nakatunga nga lang. Meron kang pinapasahod, nakatunga nga lang. Di ba ba? Hindi mo alam kung sino tinitingnan. Hindi yung gising lang. Dapat merong ginagawa. You are doing something that is productive. Productive. Alam po ninyo, huwag kayo magagalit, ano po? Marami naman sa atin matanda na. Di po ba, no?
Mahirap yung pag tayo tumatanda na, nasanay tayong walang ginagawa. Pagtandaan natin, nakaupo na lang tayo. Kaya pag kumilos tayo, masakit ang ating mga kasukasuhan. Kasi hindi sanay na kumikilos. Di ba ba? Ano? Nagdikit-dikit na eh. Di ba ba? Ano? Kumilos kayo. Kung kaya niyong mamasyal, mamasyal kayo. Ano po? Kung kaya niyong mamasyal kayo. Hindi yung kung kailan kayo patay, yung kaluluwa niyo lang ang namamasyal. Di ba ba? Ano? Hindi kayo namamasyal eh. Dalawin yung kamag-anak ninyo. Dalawin yung anak ninyo. Hindi yung tuwing nakakakita sila ng paru-paro, sabi, oy, si nanay. Di ba? Pati ba naman paru-paro? Ha? Ginagawa nyo kamag-anak nyo, dinalaw tayo ni mama. Ano po? Malay ba nung paru-paro? Di po ba? Ano? Hindi. Mamasyal kayo, kumilos kayo. Di po ba? Ano? Huwag naman kayo nagbubuhat pa ng weights. Di po ba? Ano? Kumilos lang. Ha? Ha? Merong exercise ng matatanda. Ano po? May exercise. Ha? Hindi na, wag na tumakbo. Ano po? Wag na kayo magte-treadmill. Ano po? Kumilos kayo. Hindi yung dot-dot lang kayo ng dot-dot ng cellphone. Ano po? Ha? Kumilos kayo. Ano po? Third, ito maganda ito. Spiritual readiness. Discerning the eternal from the temporary and listen for spiritual prompts. Focus on your faith. Ano po? Ano ibig ko sabihin? Ano po ibig sabihin ito? Kung ano man ang ginagawa ninyo, hari nawa, magdadala yan sa inyo sa langit kahit hindi ngayon. Ano ibig ko sabihin? Wala naman nagmamadali. Di po ba? Ano? Gusto mo pumunta sa langit? Opo. Ngayon ba? Hindi. Huwag muna. Di po ba? No? Ha? Wala naman nagmamadali. Yung kapatid ko namatay noong February. Nung makita ko yung bangkay, sabi ko, nagmamadali ka. Di ba? Nagpunta lang sa hospital ng alas 9, masakit ang tiyan. Alauna, patay na. Kapo ninyo. Nag-cardiac arrest ng alas 12. Ni hindi ko na dinat ng buhay sa hospital. Kaya nung binuksan yung body bag, ang tanong ko kahit sa kanya, ba't ka naman nagmamadali? Di ba? 65 years old. Batang bata. Buti hindi sumagot. Di po ba? No? Mahirap sumagot. Di po ba? No? Hindi naman tayo nagmamadali. But do not forget this. What we do in this world will determine where we're going to spend eternity. Ano man ang ginagawa natin dito sa lupang ito, siyang magtatakda kung saan tayo pupunta. Smoking or non-smoking. Di po ba? No? Dalawa lang naman pupuntahan. Smoking area or non-smoking. Di po ba? No? Kahit naninigarilyo ka dito, ayaw mo sa smoking area. Di po ba? No? Darating tayo doon. Darating tayo doon. Two things you can never avoid in this world. One, taxes. Second, death. Death. That's why I like Padre Pio so much. Talagang hindi niya dinideny ang death. Padre Pio even knew 3 days before he will die. Sinabihan niya mga kasama niya, pwede ba pakihukay ito? Dito ako ililibing. Weird, di ba? Huhukayin mo ba yun? No? Ayaw siyang paniwalaan. I want to be buried here. Kaya pag nagpunta kayo sa San Giovanni Rotondo, nandun yung kanyang grave. Ano po? Isang chapel. Pero hindi siya doon nakadisplay. Maliban pag winter, binabalik siya doon. Ano po? Alam niya. Death will come. Even people who came to Him, asking for prayers, for healing. Isa sa magandang kwento, na yung nanay umiiyak na yung kanyang anak, hindi magandang kalalagayan. Ano sagot ni Padre Pio? Hindi niya sinabing, I'll pray that your child will get well. Ang sagot niya, you can never prevent God making your son
an angel. Di ba, no? At least consoling yun, na yung anak mo magiging anghel. Pero, hindi niya sinabing, ay, hindi mamamatay. Patay kung patay, di ba, no? Ikalawa, ang gustong-gusto ko sa kanya, tanggap niya na ang karamdaman ay bahagi ng buhay. You can never run away from sickness. Sickness is part of life. Sickness is not even a sign that you are sinful. Because in the book of Psalms, it says, some were sick because of their sinful ways. Some, not all. Some were sick because of their sinful ways. That's why some people, after being anointed, after being forgiven, after going to confession, they suddenly get healed. Because it was their sin that caused their sickness. But it is not always the reason why you are sick. If you are old, well, sickness is part of life. Bahagi ng buhay ang karamdaman. Di po ba ano? Ha? Lalong-lalo ngayon. Ha? Pasko. Walang ginawa ang iba kundi kumain. No? Kain ang kain. Ha? Kahit busog na, kain pa rin. Ano po? Sinasamantala. Ha? Pinapapula ang hasang. Ha? Feeling na hindi magugutom. Di ba ba? Lahat na lang ng kainan, sinasamahan. Hindi nga nagdo-donate eh. Hindi nga nagbibigay eh. Ang malungkot doon, kumain na, nagbalot pa. Di ba ba? Ano? Sakit natin mga Pilipino yan. Ha? Ang malungkot na kwento, si Sharon Cuneta, sumikat dyan. Di ba ba? Ano? Magbalot ka. Balutin mo ako. Di ba ba? Ano? Ha? My dear friends, my brothers and sisters, know what is temporary and know what is eternal. Know what is temporary. Ito ba, magdadala ba ito sa akin sa langit? Kung hindi, huwag nyo nang pag-aaksayahan. We seldom ask the question. Di po ba, ano? Ito, manghang-mangha ako. Bakit? From September, October, November, 3 months. In 3 months alone, iPhone 17, the sale of iPhone 17, in those 3 months was 243 million units. In 3 months. Nasaan ang mga luma nilang cellphone? Wala. Sa Greenbelt nga, 5 araw bago lalabas ang iPhone 17, nakapila na sila doon. Doon na natutulog. Can you imagine? Doon ka natulog sa bangketa dahil lang sa iPhone 17? Tinatanong ko yung mga gwardiya, anong meron? iPhone 17 pa. Grabe. Hindi nagtatrabaho. Hindi naliligo. Nakapila dun eh. Kasi hindi pwedeng umalis. Hindi pwedeng umalis. May mga taong nagpupuyat sa mga bagay na hindi naman nila madadala. Di ba ba? Ha? Mga minamahal na mga kapatid, yung mga kabataan, ang hangad lang, iPhone 17. Gusto bagong iPhone, di naman nagbabago ang kausap, di po ba? Ano? Yun, di ba? Yun rin naman lalaman directory mo. Hari nawa, may bago kang kausap. Di po ba? Hindi. Bakit ba yan ang pinagkakaabahan? There are things we are so busy because we forget they are all temporary. Pagkalabas na 17, nag-announce ang Apple, darating ang iPhone 18. Ay, nakakainis, di po ba, no? Nakakainis, di ba? Lalabas ang iPhone 18. Ay, naku, hanggang iPhone 2000 yan, di po ba? Hindi mo yan kayang bilhin lahat, di po ba? Know what is temporary. Ha? Alam na alam niyo itong kwentong ito. Yung magkapatid na nag-aaway sa lupa. Ha? Inimbitahan pa ako. Oh, nagtalo simula 2:00. Ha?
Para ka lang nanonood ng ping-pong kung sino magsasalita ng ganyan. Hindi, inimbitahan ka, hindi ka naman pinagsalita. Hanggang sa nagutom na ako, binigay lang sa akin, kape. Ano po? Wala man lang cookies. Ano po? 3 tasang kape na simula alas 2 hanggang alas 5. Nanginginig-ginig na ako. Kaya pagdating ng alas 6, habang may naghahanda ng pagkain sa lamesa, ay wala na akong pakialam sa kanila. Tinitingnan ko na yung lamesa, ano kaya ang ano? Ay, may sabaw. Ay, kasi alam mo naman, pag mayroong bowl, ay may sabaw. Ay, may kutsarita sa ibabaw, may dessert. Yun ang laman ng isip ko, ano po? Gutom na ako. Dumating pa yung mga asawa, lalong gumulo. Di po ba, no? Ay sabi ko, pwede po ba akong sumingit? Sabi ba naman siya, si Father, sa wakas, magsasalita. Natural. Hindi niyo ako pinagsasalita. Sabi ko, isa lang ang aking tanong. Yan bang lupang pinag-aawayan niyo, madadala niyo ba sa impyerno? Simple lang naman ang tanong, di ba, no? Alas 2 hanggang alas 6. Yan bang lupang pinag-aawayan nyo, madadala nyo ba sa impyerno? Sabi nung isa, bakit naman impyerno, Father? Bakit? Sa palagay nyo, sa inuugali nyo, makakarating yung langit? Tahimik sila. Pinaalis ako, hindi ako pinakain. Marami sa atin nag-aaway. Pero hindi natin tinatanong, magdadala ba yan sa akin sa langit? Pinagmamadamot natin ang mga bagay na hindi naman natin madadala. Di ba? Kahit ang talino, hindi natin madadala. Magsabi kayo, ano ang pinanghahawakan ninyo na masasabi niyong madadala sa... Ang akin pong panukala, ang akin pong suggestion, try to stand before a mirror naked. Of course, alone. Di ba? Baka merong may skandalo. Di ba ba? No? Try to stand before a mirror naked. Seriously, try. Try. Just try to see yourselves without your makeup, without your earrings, without your jewelries. Look at the mirror naked. And if you are really, really, really humble, it will remind you that you have nothing. You have nothing. You have nothing. Literally. Your titles, they are nothing. They are nothing. Your money, kahit ba yan maleta dyan, you cannot bring them. Di po ba? May award kayo? Yan bang medalya na nakuha nyo, madadala nyo? Wala. Wala. Di po ba? Kung hindi mo kukulayan ang buhok mo, alam mo ang kulay niya, di po ba? No? You are nothing. It's good to remind ourselves that we have nothing. So don't burden yourselves of something you cannot bring. Do not burden yourself of something that will prevent you from enjoying eternity with God. Be spiritually ready. Ano po? Fourth, you must be ready at any time. Expected timing. Hindi po ba? Ano? Pag vigilant ka, ready ka anytime. Pag sinabing let's go, let's go. Hindi po ba? Ang away ng maraming mag-asawa, nalilate sila sa misa kasi si Mrs. palaging nagsasabi, wala akong damit. Wala akong damit. Sa dinami-dami ng damit sa closet, wala siyang damit. Di po ba? Ano? Bakit? Gusto terno. Di ba?
Gusto ano, damit, ang bag at sapatos. Di ba? Kaya nga, pinanganak ang hubad, walang terno. Di ba ba? Ano? Ha? Siguro kung pinanganak kang may damit, may terno. Pero kung hubad kang pinanganak, walang terno. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga naglabas ng sapatos na magkaiba. Bakit? Yung matatanda, lumalabas ng bahay na magkaiba ang sapatos. Para hindi mapahiya. O, di naglabas ng mga sapatos na magkaiba ang tsura. Di po ba? Ano? Nagmisa pa ako sa Paranaque. Napansin ko po yung lay minister. Magkaiba ang sapatos. Ano po? Magkaiba na sapatos. Halata mo kasi yung isa, may ring eh. Yung isa, wala. Di po ba? Ano? Abogado pa man din yun. Sabi, Torne, para pong magkaiba sapatos nyo. Si Father naman, tinatago-tago ko nga eh. Ano ba? Wala na. Pag matanda ka na, di po ba ano? Pag matanda ka na, nagkakapalit-palit. Di po ba? Oh. So, at least sapatos lang. Hindi asawa. Di po ba? Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, you must be ready at any time. Pag may lakad, alam mo kung ano ang dadamputin mo. Alam mo kung anong kukunin mo. Di po ba na? Mag-asawa na nag-away kasi nung bumabaha, sinabihan niya ang kanyang misis, bilisan mo, tumataas na ang tubig. Ano po? Kunin ko lang yung sasakyan. Di ba? So kinuha niya ang sasakyan, iniakyat niya. Naiwan yung misis. Ano po? Naiwan yung misis. Sabi ng misis niya, nag-away sila sa harapan ko. Sabi, kita mo yan, Father? Ha? Sa kasalan, sinasabi mo sa hirap at ginhawa, sa pagkakasakit at kalusugan. Di ba ba? Walang iwanan. Iniwan ako. Inuna ang kotse. Ano sagot ni Mister? Kung makakatakbo ba ang kotse ng kusa, uunahin ko ba yun? Di ba ba? Ano? Siyempre. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, ano nga naman ang una mong dadamputin? Naisip niyo ba yan? Harinawa, wag naman ano po. Pag ikaw ay nasunugan, anong una mong dadamputin? Pag magulo ang isip mo, baka yung mas importante, hindi mo madala. May sunog. May sunog. Diyan sa may BGC. Oh. Ang bit-bit lang ng lalaki, PS2. Isipin mo, ang nakuha mo, PS2. Alam niyo ba yan? Computer game. Grabe. Hari nawa, pag may nasunog, bibit-biting ka ng mister mo, di po ba? No? Huwag ka masyado mabigat para hindi mahirap, di po ba? Di ba? Ano nga? Seriously. What are your sets of priorities? Ano ang una mong dadamputin? What was in your mind? What is in your mind? That when emergency comes, you know what to carry, what to bring. Di ba? Kaya yung iba, walang nakuha. Kasi sabog di ba ba? Sabog. Mahirap yun. Nabitbit mo, hindi mo talaga kailangan. Nabitbit mo, hindi mo kailangan. Be ready anytime. Be ready anytime. Ano po? Tuwang-tuwa kami doon sa pari, nasunog ang parokya. Hindi naman nakakatuwang nasunog yung parokya. But the first thing in his mind was the ciborium in the tabernacle. Maliwanag sa kanya kung sino siya. Di po ba, ano?
maliwanag sa kanya kung sino siya. Ang kinuha niya talaga, yung laman ng tabernakulo. Ha? Kung sa iba yun, saving sa kukunin nun. Bahala na si Jesus dyan, Jesus, bahala. Di ba? Know your priorities. Because when priorities are clear, decisions are easily made. Ano pa? Baka nakalimutan nyo. How to stay awake and prepared? Number 1, live in a state of awareness. Don't be caught off guard. Be like a servant waiting for his master. Second, doing your best today by being productive. Third, discern what is eternal compared to what is temporary. Being spiritually ready. Fourth, you must be ready at any time. Ready at any time. Ano po? And fifth, be the faithful servant who serves well. Be the faithful servants who serves well. Distributing what is needed rather than becoming lazy or corrupt. To stay awake is to be faithful servants who serve. The late Father Jim Perry, matanda na ho siya, 90 plus na siya, before he died of COVID, ang palagi niya sinasabi, I want to die with my boots on. Ano ibig sabihin nun? Gusto niya, kung ako'y kukunin ni Lord, sana ginagawa ko yung aking ministry tulad ng nagmimisa. Di ba ba? Ano? Oh, maganda naman tingnan nyo, di ba ba? Si Father nagmimisa, tinaas yung hostya, patay. O, di ba? Ganda, no? Patayin na, patayin. Di ba? Maganda. Di ba ba? Ano? In what way do you want to be called by God? Di ba? Ay gusto natin, sana kunin ako ni Lord habang natutulog. Di ba? Bakit? Para wala nang hirap. Ano pa? Para na walang hirap. Oh, gusto natutulog. Kaya habang natutulog sa misa, kinuha ni Lord. Di ba ba? Tulog ng tulog eh. Oh. Answered prayer. Di ba? Tulog ka ng tulog eh. Di ba ba? Ano? Tayo naman. Lalong-lalo ngayon, simbang gabi. Ha? Oh, simbang gabi. Yung iba, alas 4. Ha? Yung iba, alas 8. Yung iba, magsisimba sa gabi. Para pag umabsent, babawiin sa umaga. Di ba ba? Na? Pero pag sa umaga ka nagsimula, ay, wala kang babawiin sa gabi. Ha? Oh, ang hirap yata. Lalong-lalo na sa umaga, ang hirap. Ano pa? Kaya puno ang simbahan sa unang 3 araw lang. Tapos luluwag. Ano po? Mapupuno uli sa 3 araw na huli. Ha? Oh. Wala. May Pasko kayo, wala kayong ninyo. Bakit? Nasa incubator si Jesus. 6 na buwan pa lang eh. Ano ba? Ha? Ay kaya nga 9 na gabi yan, 9 na araw. Nubina, 9. Ha? 9 months in the womb of Mary. Yun ay ibig sabihin ng simbang gabi. Kaya pag umabsent ka, kulang ng 1 buwan si Jesus. Oh, naisip niyo ba yun? Huwag kayong absent. Blue baby. Huh? 2 araw kayong absent, 7 buwan lang si Jesus. Pag 3 araw kang absent, nasa incubator pa, may Pasko na, di ba ba? No? Hindi natin naintindihan yun eh. Oh, kaya yung iba talaga, lilipat lang ng tulugan, makakumpleto lang ng misa. Ano ba? Lilipat lang. Babangon lang, pipilitin lang ang sarili makarating sa simbahan. Pagdating sa simbahan, itutuloy ang tulog. Para lang makabuo na simbang gabi. Marami yan. Kahit naman yung mga lay minister. Oo. Kahit lay minister. Lektor. Makikita mo. Yung mga kolektor, makikita mo. Simbang gabi. Nandun sila sa sulok. Mangulikta na. Pagkatapos mangulikta, nakabuo ko no, di ba ba? No? Kahit lay minister, nandun.
Lumipat lang ng tulugan. Di po ba? No? Lumipat lang ng tulugan. Ang yumaong Monsignor Montemayor, dahil diabetic, nag-hypo sa kanyang misa, nakatulog. Oh, hindi magising. Alam naman nilang hindi papatay kasi humihinga pa eh. Di ba ba? Ano? Oh. O kaya lang di magising. Ano po? So yung mga tao, dahil nainip na, nag-uwian na. Hindi na siya maantay. Oh. Ay kaya biniro ko siya nung makita ko siya sa meeting, Monsi, balita ko, iniwan ka ng mga tao. Ano sabi ng matanda? Yung mga yan, napakasama. Sabi ko, bakit naman? Sabi, pag nagmimisa ako at natutulog sila, di ko naman sila iniiwan. Tama naman ah. Ha? Ang dami namang natutulog sa misa, di ba? Iniwan ba kayo ng pare? Oy, wala na si Father. O natulog ka eh. Di po ba? No? Wala naman. Sabi niya, minsan lang ako nakatulog, iniwan niya ako. Di ba? Tulog tayo ng tulog sa misa. Ha? Mga minamahal na kitang-kita kayo sa ambo. Ano po? Maniwala kayo. Kasi pag nag-homily kami, talagang umiikot kami ganyan. Kita namin kung sino nakangalang. Maniwala kayo. Lalong-lalo na sa simbang gabi. Ano? Kitang-kita yan. Kitang-kita. Oo. Ay, nako. Yung iba nga, nagdala pa ng shawl eh. No? Nagsimba na, nagtakip pa ng shawl. Ano po? Ha? Nasusulo sa ilaw. Di po ba? Ano? Ay, alam namin yan. Tapos pag nakita mo si Father, nagising kang ganyan. Nakita mo, nakatingin si Father. Gigiti. Gusto mo sabihin? Di ba? Pagkatapos ng misa, lalapitan mo pa, sabihin mo, Father, ganda ng homily mo. Ano sinabi ko? Basta. Di ba? Be a faithful servant, doing what you are supposed to do. Ano po? A faithful servant who serves well. In what way? In what way? Ano po? A doctor? I was told of a doctor who was doing his surgery. Bigla siyang inatake. Ano po? That was the last day of his life. Doktor yun. Ano po? I only received the message, please pray for Dr. So-and-so. Nagkaroon siya ng stroke habang nag-oopera. He is now in state of coma. The next time I received, the message I received, patay na. Di ba? Ganda nun, di po ba? No? Hindi, ibig ko sabihin, hindi maganda yung namatay. Ibig ko sabihin, you died doing what you love doing. Di po ba? No? Pagdasal nyo rin yun. Di ba? Yung bang ikaw ay nangungumunyon, ang ganda na. Napo na, namatay ka habang nangungumunyon. The body of Christ. Amen. Di ba? Imagine, di po ba? Ano? Malungkot nga na kwento dyan. May pari akong alam namatay sa inatake sa dami ng kinain. Di ba? Ang hirap nung ganun, di ba ba? Ano kinamatay ng Monsignor? Naku, galing yan sa kainan. Nagpahatid sa hospital, dito sa Cardinal Santos. Hindi na umabot. Dead on arrival. Ano po? Sa dami ng kinain. Ha? Again, my brothers and sisters, stay awake and be prepared. Ano po ang practical advice? Some practical advice. 4 lang. Number 1, stay focused. Fix your eyes on Jesus. You want to stay awake and prepared? Stay focused and fix your eyes on Jesus. Why? There is so many things that could distract you. Kahit Pasko, napakadali natin ma-distract. Ano po? So, fix your eyes on Jesus. Bakit ba lumubog si Peter?
In the very beginning, he was already walking on the water. For one simple answer, he lost his focus. He lost his focus. When you talk about faith, you of little faith is because you lost your focus. Fix your eyes on Jesus. Lahat tayo may problema. Lahat tayo magkakaproblema. Lahat tayo may pinagdaan ng problema. Pero yung problema na ikaw ay nakatingin sa Diyos, alam mong napagdaanan mo na meron kang lakas ng loob. Di ba? Fix your eyes on Jesus. May mga bagay na mahirap sagutin. May mga bagay. Ano po? Lahat ba ng tanong, sinagot ni Jesus? Hindi. Lahat ba ng may sakit, pinagaling ni Jesus? Hindi. Lahat bang na nagugutom, pinakain ni Jesus? Hindi. Isa lang naman ang kanyang ni-revive, si Lazarus. Di ba ba, ano? He was not raised from the dead. The term that was used was, he was resuscitated. Tama ba yan? He was resuscitated. Ibig sabihin, pagkatapos doon, namatay din yun. Namatay din yun. Ano po? So everybody will die. If God dies, we will die. Saint Augustine said, anything that has a beginning has an end. Everything that has a beginning has an end. Stay focused. Fix your eyes on Jesus. This is a sad reality. This is a sad reality. When we were much younger, Advent is about coming. Advent is about coming. Pag bata ka, lahat papunta sa iyo. Regalo, ang ninong at ninang mo, may binibigay. Pag bata ka, lahat papunta sa iyo. Pag bata ka, ay, ito pinsan mo, may bago kang mga kakilala. Lahat papunta sa iyo. But as you grow older, Advent becomes a time of letting go. Dumadating ng araw, ikaw na nagbibigay. Kung meron kang matandang magulang, nanghihingi yan sa iyo. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang apo. Di ba? Bigyan mo ako. Bigyan mo ako. Para ito sa apo ko. Di po ba na? Wala na. Hindi na yan naghahangad ng para sa sarili. Para na sa kanyang apo. Di ba? Ang kaligayahan ng mga lolo at lola, apo. Hindi na yung makakain, hindi na yung bagong damit, apo. Di ba? Nagbago na. Pag tayo tumatanda, mayroong mas matanda sa atin. The time to let go. The time our parents has to leave this world. Wala namang moratorium ng Pasko. Walang moratorium. Kahit Pasko, may nagkakasakit. Kahit Pasko, may namamatay. Because Advent, as we grow older, becomes a time of letting go. A time of letting go. Kanina may inanoint ako. An aging mother. Matanda na. At sabi ng mga anak, sabi daw ng doktor, nagsisimula na magkaroon ng renal failure. Agad-agad sabi ko, so ano, magdadialysis si mami? Ang sagot niya, hindi po kakayanin, Father. Hindi po kakayanin. Ibig sabihin, pag bumigay ng kidney, sunod-sunod na yon. Hindi po ba, no? Kailangan ihanda mo na ang sarili mo. Malapit na yon. Hindi po ba, no? Oh, nag-uuwian na yung mga anak. Nag-uuwian. Hindi palaging Pasko ay masaya.
Di ba? We lost our brother last February. Alam na ng nanay namin yun. Nasabi na namin, wala na si Titan, wala na. Pero, kinakabahan pa rin kami ngayong Pasko. Kasi nagbibilang ng anak yun eh. Nagche-check ng attendance. Diba? At ang pinakamahirap sa Pasko ay pagkulang kayo. 14 years nang patay ang tatay namin, hanggang ngayon hinahanap niya. 3 beses na namin siyang dinala sa puntod para sabihin sa kanya, yan si Papa. Ay, patay na nga. 3 beses. Pag uwi, nasaan ang Papa mo? Di ba? Hindi kayang tanggapin. Ngayon, mag-check ng attendance ngayong Pasko. Nagte-text ngayong magkakapatid, kailan tayo magkikita-kita? Ano pa? 93 years old. 93 years old. As we grow older, Christmas becomes a time of letting go. Kaya nga palagi ko sinasabi ito sa mga anak, nakikinig sa online, na kung matanda na ang magulang mo, huwag mo nang bibigyan ng sama ng loob. Huwag mo nang bibigyan ng sama ng loob. Haba-habaan mo na lang ang pasyensya. Hindi na yan magtatagal, di po ba, Huwag mo na masasabihin sa kanya, hindi malapit na kayo, nanay. Huwag naman ganon, di po ba, Huwag naman ganon. Pero, yun ang katotohanan. Yun ang katotohanan. Ayaw natin tanggapin. Pag matanda na tayo, ang tanong natin, ilang Pasko na lang? Di ba? Ilang Pasko na lang? Hindi kahabang panahong malakas. Isa po sa apostolate ko ay sick and retired priest. Mas maraming sick ngayon kaysa sa retired. Ano pa? Ha? Pag nagkikita-kita yung matatandang paring retired, anong biro nila sa siya? Sasabihin nila, buhay ka pa. Di ba, Ang hirap nung gano'n, di ba? Ito yung nagkikita, buhay ka pa. Di ba? Ikaw rin, di ba, Alam nila next year, mababawasan sila. Di ba ba, Darating yun. Ngayon, naglilingkod ako sa kanila. Pagdating ng araw, kasama ko na sila. Di ba ba, Hindi ka naman habang panahong malakas. Kahit matalino ka, kahit anong posisyon mo sa hospital, magre-retire ka. Di ba ba, Nanginginig ka na. Di ba? Kahit nga lay minister, dapat nagre-retire, di ba ba? Kasi ang hirap na matanda ang lay minister. Ang tagal na dumating ni Kristo mula sa altar table hanggang sa tao, di ba ba? 1, 2. The body of Christ. Di ba? Totoo naman. Kaya nga pag Ash Wednesday, ayaw natin matanda yung lay minister, di ba? Bakit? Nanginginig na ang kamay, di ba ba? From dust you came, to dust you shall return. Buong mukha mo may abo, di ba ba? Bakit? Tumatanda tayo eh. The more we realize that Christmas is not about Christmas song, never about Christmas light, and never about food. It's all about relationship. Malaking bagay na sa Pasko. Magkatabi kayo, di ba, Kahit mag-asawa kayo, magkatabi kayo. Hindi mo na maaalala ang pangalan ng asawa mo, kaya darling. Ano ba darling? Darling ka na lang, darling. Hindi mo na maalala ang pangalan, di ba? Gano'n naman talaga. Habang tumatanda tayo, una natin nakakalimutan pangalan, di ba? Kaya nga, pag nagkikita tayo, puro sis, bro, sis. Di ba? Tuwag, di ba? Kahit bata sa'yo, kuya. Di ba? Aminin ninyo, sinong doktor mo? Di mo maalala pangalan. Di ba? Si Doc. Doc.
Pag nakita mo, Doc. Hindi mo matawag ang pangalan, Doc lang, di ba ba? No? Generic, di ba? Di ba? Kahit naman si Doc, di ka rin maalala. Di ba? Nakapila ka, sino nga ito? Sino nga ito? Dumarating tayo doon. Nagbibiroan kayong mga pare. Kasi marami nang matanda sa Archdiocese of Manila. Sabi sa akin kanina, may 5 paring naka-confine ngayon dito. Di ba? Oo. Di ba? Kahit sagot ng Archdiocese ang medical expenses mo, huwag kang magkakasakit. Di ba? Sinasabihan niya ng aming in charge ng health committee, bago kayo mamatay, sabihin niyo kung anong gusto niyo. Kahon o garapon. Di po ba? Di ba? At least, alam nyo naghahanda kung ikaw ay ibibili ng kabaong o earn lang. Di ba ba? Darating tayo doon. Tanggapin natin. Di ba ba? Kung gusto mong garapon, o anong picture ang gusto mo. Di ba? Di ba? Darating tayo doon. Stay focused. Second, strengthen your faith. Engage in prayer, scripture reading, and spiritual reflection. Strengthen your faith. Magbasa ng Biblia. Magdasal. And do some spiritual reflection. Di po ba, Strengthen your faith. Bilib ako sa nanay ko. Kahit 93, palagi may hawak na rosaryo. Kasi yun, rosaryo ng rosaryo. Di ba ba? Mahirap yung gusto nyo. Naghihingalo na kayo, pera pa rin ang hawak ninyo. Di ba? Strengthen your faith. The late Father Ben Carlos, when he was already hallucinating, nung dinalaw ko siya sa hospital, inabot ko siya. Nagmimisa. Hallucinating na nagmimisa. He was reciting the Eucharistic prayer. Di ba, The Eucharistic prayer. Sabi nung kasama kong pare, Dave, pag nagkasakit ako ng ganyan, I give you the permission to put the pillow in front of my face. Sabi ko, bakit? Patayin mo na lang ako. Bakit nga? Baka kung ano sabihin ko pag ako'y nakakalimot na, di ba Mahirap yun, di ba? Strengthen your faith. If you cannot read the Bible, listen to the audiobooks. You can listen. Third, persevere in your struggle. Persevere in your struggle. Stop complaining. Stop saying, sakit. Alam na namin yun. Persevere. What you are experiencing, make it your prayer. Kung ano man ang iyong karamdaman, make it your prayer. Persevere in your struggle. Make it a part of your offering. Lord, I offer this pain to you. I offer this pain to you. If you want to develop some strength, you must learn to carry some loads. Di ba? Pag gusto mo lumaki ang muscle mo, magbitbit ka. Magbitbit ka. Di ba? Hindi yung gusto mo lumaki ang muscle mo. Ang bitbit mo lang, kutsara at tinidor. Walang lalaki dyan. Hindi muscle ang lalaki dyan. Tiyan, di ba ba? Again, practical advice is stay focused by fixing your eyes on Jesus. Strengthen your faith by engaging yourself in prayer, reading the scriptures and spiritual reflections. Third, persevere in your struggle. And fourth, alas 7 na, fourth, di ba, Hanggang alas 7 lang ako, di ba, Learn to wait on the Lord. Learn to wait on the Lord.
If God will really answer your prayers, learn to wait on the Lord. Hindi yung ura-urada. Ano po? Hindi ura-urada. Learn to wait in the Lord. Kaya nga, Advent is a time of waiting, preparing, and anticipating. Again, stay focused, fix your eyes on Jesus, strengthen your faith, persevere in your struggle, and learn to wait on the Lord. Ano pa? Learn to wait on the Lord. Ha? Darating din yan. Matatapos din yan. Ha? Hindi agad-agad. Sanay tayo sa instant. Sa Diyos, hindi instant. It takes 700 years before the fulfillment of the prophecy of the prophet Isaiah that a Savior is to be born. Can you imagine? 700 years? Wala naman nabubuhay ng ganong katagal. Di po ba, no? Sinabihan ko nga yung spiritual director ko. Ha? Sabi ko, matagal pa ang buhay niyo, Father. Abutin pa kayo ng 120. Binato ako. Ano po? Binato ako. Sabi niya, napakawalang hiya mo. Sabi niya, bakit kailangan akong parusahan? Kita niyo na, di ba, no? Kasi pag masyadong mahaba, di na rin maganda. Di ba? Amoy lupa ka na. Ano po? Kasi yung ibang matatanda, di na naliligo, di ba? Lamigin na eh. Di ba? Pag hindi ka na naliligo, matanda ka na. Ano po? Ha? Lamigin ka na. Learn to wait on the Lord. Di ba? No? Again, my brothers and sisters, stay awake and be prepared. Ha? At least, you know, Advent is not always a time of welcoming. Sometimes, you have to accept as we grow older, it is a time of letting go. A time of letting go. Ano pa? Kaya habang may pagkakataon, di ba? Habang may pagkakataon, kung nakakakain ka pa, kumain ka. Di ba? Kung nakakapasyal ka, pumasyal ka. Di ba? Ha? Gastusin nyo ng pera nyo. Ha? Huwag nyong ipapamana ko sana ko. Gastusin ninyo. Gagastusin lang yan ng anak nyo. Kaysa sila ang gumastos, kayo ang gumastos. Di ba ba? Ano? Ha? Masyadong. Mahirap yung nagpamana ka. Dinimanda ka pa ng anak mo kasi hindi niya nagustuhan ang pinamana mo. Di ba ba? Ano? Kakaiba na ngayon. Kakaiba na ngayon. Nabasa ko sa dyaryo. Ha? Yung naniningil ng utang, dinimanda ng nangutang sa kanya. Ang kaso, harassment. Ha? Grabe. Ang kapal. Kakaiba na ngayon. Huwag kayong magpapautang. Ano pa? Bigyan nyo na lang para hindi nyo sisingilin. Di ba ba? Ano? Kakaiba na ngayon. People are so entitled. They are so entitled. Para bagang may patago, no? Parang may patago. Naawa ako doon sa inutangan. Tapos, ang kinakain, ilang init na. Ano po? Tapos yung nangutang, nag-post sa Facebook, kumakain sila sa labas. Grabe. Di ba, ano? Ay, nako. Ay, tumatawag na si Jesus. Ano po? Lord, pauwi na kami. Ano pa? Meron po bang tanong? Meron tanong? Wala. Ano pa? Ha? Walang tanong. Ano pa? Ha? Huwag nyo na pilitin. Maliwanag po ba? Ano pa? Celebrate Christmas. In whatever way you can, celebrate. Celebrate. Celebrate as an act of gratitude. Celebrate as an act of gratitude. Ano po? Ha? Kung nakakakain, kumain. Ano po? Ako, wala na. Di po ba, no? Marami ng bawal.
Di ba? Kaya pag may siya, oy, ang sarap niyan. Opo. Gusto mo, Father? Hindi. Nakatikim na ako niyan. Ay! Di ba? Ganun talaga. Ha? Habang wala kang karamdaman, kumain ka. Di po ba? Ano? Ha? Huwag mo lang abusuhin. Di po ba? Ano? Alam mo naman yung napakahirap nung in moderation. Ay, nako. Napakahirap in moderation. Ano po? Meron kaming pari. Ha? Palagi ko itong kinukwento. Ano po? Kasi pagkatapos ng recollection, nakapila doon. Galit na galit. Bakit? Walang taba yung kare-kare. Ano po? Ay masarap kasi sa kare-kare, may taba. Ay bang nanginginig-nginig na ganyan. Ano? Di ba? Yung pagsubo mo, yung natutunaw-tunaw, di ba? Ay, sarap. Ano po? Ay, pasok agad sa dugo yun, di ba? Ano? Ha? Sabi namin, ano yung kinagagalit mo? Ano ba naman yung nakuha nating caterer? Walang taba ang kare-kare. Ay, ano sabi ko? Bawal. Kaya walang taba. Bawal. Ano sabi niya sa akin? Aanihin pa ang gamot kung hindi kakain ng bawal. Pare yun. Di ba ba? Ngayon, patay na. Pinilit mo, hindi po ba? Ay, nako. Ha? Learn to enjoy. Life is short. Ano po? Just know what is temporal and what is eternal. Learn to eat in moderation. Be happy. Lahat ng tao may problema. And do not entertain the thought that you are the solution to their problems. Feeling ng iba sa atin, sila ang solusyon. Hindi. Ano po? Hindi. Hayaan nyo silang magdusa sa problema nila. Di ba ba? Ano? Mahirap yung may problema sila, ikaw pa nagdudusa. Hindi. Hayaan mo sila. Matuto sila. Di ba ba? Ano? Again, yung utang ng utang, huwag nyo nang pautangin. Bigyan nyo na lang. Ano po? Para hindi kayo maniningil, baka mademanda pa kayo ng harassment. Di ba ba? Ano? Amen? In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, God, our loving Father, continue to bless us. Nawa po'y patuloy mo kaming pagpalain. Sa gitna ng aming kahinaan, sa gitna ng aming pagkukulang, sa gitna ng aming pagkakasala, naway kahabagan mo kami, O Panginoon. Kalingain mo kami. Patuloy mo kaming gabayan, ingatan, ilayo kami sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mo kami pagkaluban ng kalakasan, kalusugan at kung sino man sa amin ang may karamdaman. Sa aming pamilya, sa aming kamag-anak, sa aming mga kaibigan. Panginoon, nawa po'y pagkaluban mo ng kagalingan. Gabayan mo palagi kami sa aming mga iniisip at ginagawa. Kung sino man sa amin ang mayroong pinagdadaan ng suliranin, tuwangan mo, Panginoon. Alisin mo po ang kanilang pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo ang kanilang pananalig at pananampalataya sa iyo. Panginoon, sa darating na Pasko, kayo na po ang magregalo. Kung ano man na makabubuti, makababanal, makauunlad, makasasagana ng aming buhay. Alam mo, Panginoon, ang aming mga pagtawa at pagluha. Alam mo ang aming mga kahinaan at kalakasan. Nakita mo ang aming mga kabiguan at tagumpay. Alam mo rin ang aming mga pangarap, hindi lang para sa aming mga sarili, kundi para sa aming mga mahal sa buhay. Sa mga doktor na naririto, nawa po, Panginoon, pagpalain mo ang kanilang mga pasyente, nawa po'y maramdaman nila ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng mga doktor na ito. Batid mo po ang mga panalangin ng bawat isa. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Ganuman kaliit ang aming pananampalataya, nawa po'y maging kalugod-lugod sa iyo ang aming mga hinihingi. Sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo po ng mahal na Birhen, gaya din ni San Jose, pagpalain mo ang bawat isa sa amin, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pasalamatan natin ulit si Father Dave.
Maraming salamat, Father. Hanggang sa susunod na check-up. Ako nga pala si Doc Dennis ng Our Lady of the Miraculous Medal Chapel. And on behalf of Father Jerry and the hospital, we want to thank you for joining us this Advent edition of the Catholic Hour. Father's talk and all the previous talks of the Catholic Hour can be seen posted in the Facebook and YouTube channel of the Our Lady of the Miraculous Medal Chapel. So please do share it with your friends and loved ones so they can also become better Catholics 1 hour at a time. So we prepared some snacks and drinks for you outside. So if possible, please also fill up the registration form so we can prepare future talks for you. No, wait for announcement for our next talk in January. And lastly, Father Jerry wants to say a few words. Father Dave, you have become a perennial favorite here. You know, I really admire your strength of character, Father Dave. Hindi ko kayang sabihin yung mga sinasabi mo na totoo. Baka ibitay ako kinabukasan. But do you see, brothers and sisters, the beauty of how Father Dave presents to us the message of God? The very heavy message of repentance in connection with salvation. He is able to caution, no? Na he makes it somehow more bearable by adding humor. But mind you, we laugh, we giggle, not because they were jokes, but because they were truths. Hindi ba? Di na naman nakakatawa eh. Yung alam nating totoo, kaya we begin to laugh at ourselves like seeing ourselves in the mirror. Maraming salamat, Father Dave, and because of that, allow us to present you with this token of appreciation, an image of the Madonna and Child para maalala mo kami palagi at ipagdasal mo kami. No? At para nang sa ganun, palagi ka rin namin iimbitahin dito as much as possible, especially for Lent and Advent. Huwag kang magsusuya, Father. Salamat po. Sige, so before we let Father go, one last request, Father. Can we take a picture, Father, with the audience? Tayo ka lang dito, Father. Well, upo lang muna kayo. Then, Father, sa gitna lang. Sige. Stay awake. Thank you, Father. For those who want to greet Father, please just line up and take pictures with Father. Father Dave, konting trabaho mo. Thank you, Father.